Sa kwentong ito makikita natin ang nakakatakot na karanasan ni Ken na naglalaman ng mga pangyayari na tila nag-uugnay sa kanyang kapatid na si Lani at sa kanyang nanay. Mula sa isang tahimik na tahanan, unti-unting lumalabas ang mga misteryo at takot na nagkukulong sa kanilang pamilya. Ano nga ba ang nangyari kay Lani at bakit tila may ibang nilalang na nakatira sa kanyang katawan? Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at alamin ang mga nakakatakot na lihim na nagkukubli sa likod ng kanilang kwento. Ako si Ken, 26 years old. Gusto ko lang sana mag-share ng story sa inyo. Hindi ko alam kung matatawag bang horror yung story na ito. Pero para sa akin, hindi ko makakalimutan yung mga pangyayari, lalo na yung mga nangyari sa nanay ko. Bali, nasa isang tahanan siya ngayon para sa mga may sakit sa pag-iisip. Hindi naman siya matanda na, 51 years old pa lang siya, pero hindi na niya kayang alagaan yung sarili niya. Hindi rin naman ako makapag-alaga sa kanya dahil sa trabaho ko. Kaya, yung mga magulang ko na lang na nag-ampon sa akin ang nagbabayad sa mga gastusin niya sa bahay ampunan. Inampon kasi ako ng isang mag-asawa na walang anak. Nung magkasakit yung nanay ko at hindi na niya ako kayang alagaan, namatay kasi yung kapatid kong babae. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero parang hindi tao yung kapatid ko. Ipinanganak siya na may depekto sa gulugod. Parang baluktot yung gulugod niya, kaya paralisado siya mula leeg pababa. Hindi siya makalakad, hindi rin niya kayang igalaw yung mga kamay niya. Nung ipinanganak siya, sabi ng doktor, hindi raw siya magtatagal. Pero umabot siya ng 15 years old. Nung mamatay siya, doon na rin nagsimulang magkasakit yung nanay ko. Ang pangalan ng kapatid ko ay Lani. Yung buhay ng nanay ko umikot sa pag-aalaga sa kanya. Naging dahilan ng pag-aaway ng mga magulang ko. Yung pagkaparalisa ni Lani. Hanggang sa umalis na lang yung tatay ko. Hindi na siya bumalik, sabi ni nanay. May iba na raw siyang pamilya. Nahirapan si nanay sa paghahanap ng trabaho. Palipat-lipat kami ng bahay kasi hindi namin kayang bayaran yung upa. Nung mga panahon na yon, hindi ko pa alam na may sakit si Lani. Akala ko, normal lang na hindi siya makalakad. Nung mga 8 years old ako, nakahanap ng trabaho si nanay sa isang lumang hotel. Doon na rin kami tumira, doon na rin ako nag-aral. Si Lani, hindi na siya pinapasok sa school kasi nga paralisado siya. Minsan, nilalagay siya ni nanay sa wheelchair. Tapos pinapasyal ko siya sa hotel. Doon na rin kami naglalaro. Minsan, sa mga hagdan. Minsan naman sa mga kwarto. Nung mga 10 years old na ako, doon ko napansin na parang may kakaiba kay Lani. Minsan, habang naglalaro kami, napansin ko na parang may gumagalaw sa mga daliri niya. Hindi ko pinansin yon kasi baka namamalikmata lang ako. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko na yung mga daliri niya na gumagalaw. Hindi ko sinasabi kay nanay kasi baka hindi niya rin mapansin. Isang araw, habang naglalaro kami sa hagdan, nahulog si Lani. Hindi ko alam kung paano siya nahulog, parang may nagtulak sa kanya. Nung bumagsak siya sa sahig, parang patay na siya, pero bigla siyang bumangon, tapos tumayo. Parang walang nangyari, tapos tumakbo siya paakyat sa hagdan. Hindi ko alam kung paano siya nakatakbo. Parang hindi na siya si Lani, parang ibang tao na siya. Nung makita siya ni nanay, hindi niya dinala sa ospital si Lani. Sabi niya, baka raw may sakit lang sa utak si Lani. Lumipat kami sa ika-4 na palapag ng hotel. Doon na kami tumira. Si Lani, hindi na siya lumabas ng kwarto. Lagi lang siyang nakahiga sa kama. Pero minsan, naririnig ko yung mga yabag niya sa labas ng kwarto. Sabi ni nanay, gumagaling na raw si Lani. Pero ako natatakot ako sa kanya. Parang hindi na siya yung kapatid ko. Parang ibang tao na siya. Minsan lumalabas siya sa kwarto, tapos titingin sa akin. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi.
Parang may gusto siyang iparating sa akin pero hindi niya masabi. Isang gabi nakita ko si Nanay at si Lani na naglalaro sa dilim. Nakaupo si Lani sa sahig tapos naglalakad siya. Hindi ko alam kung paano siya nakakalakad. Parang may gumagabay sa kanya. Parang may nagtutulak sa kanya. Tuwang-tuwa si Nanay kasi akala niya gumagaling na si Lani. Pero ako natatakot ako sa kanya. Parang hindi na siya yung kapatid ko. Parang ibang tao na siya, parang may ibang nilalang na nakatira sa katawan niya. Minsan habang natutulog ako, naririnig ko yung mga yabag niya sa labas ng kwarto. Parang may hinahanap siya, parang may gusto siyang gawin sa akin nung mga panahon na yon. Lagi akong natatakot. Parang may nakatingin sa akin. Parang may nagmamasid sa akin, parang may gustong pumatay sa akin. Isang araw habang naglalaro kami sa hagdan, itinulak ako ni Nanay. Buong-buo pa yung alaala na yon sa utak ko. Nakita ko si Nanay na buhat-buhat si Lani. Tapos, itinulak niya ako. Nung mahulog ako sa hagdan, nakita ko si Lani na nakangiti sa akin. Parang masama yung ngiti niya. Parang may gusto siyang gawin sa akin. Nung mahulog kami sa hagdan, nadurog yung katawan ni Lani. Hindi na siya gumalaw. Si Nanay hindi na rin siya bumalik sa dati. Hindi ko sinabi sa mga pulis na itinulak ako ni Nanay, pero dinala pa rin siya sa isang tahanan para sa mga may sakit sa pag-iisip. Ako naman, inampun ako ng mag-asawa na walang anak. Doon na ako nag-aral at nagtrabaho. Hanggang ngayon, binibisita ko pa rin si Nanay. Parang galit pa rin siya sa akin. Parang may gusto siyang gawin sa akin. Parang gusto niyang patayin ako. Minsan, pag binibisita ko siya, parang may pumipisil sa akin. Parang may humihila sa akin. Parang may gustong pumatay sa akin. Sa kwentong ito, natutunan ni Ken na ang mga lihim ng nakaraan ay may dalang takot at panganib. Ang kanyang pamilya ay tila na puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Salamat sa inyong pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat bisita ni Ken sa kanyang nanay, may nakatago pang mas madilim na lihim na nag-aantay. Hanggang sa muli at ingat sa mga anino sa dilim.